Ito na ang pinakamalaking nadiskubring istruktura sa universe. Sa ngayon, sa sobrang laki nito, guguho ang alam nating mga batas ng physics patungkol sa universe. Pati ang ilang kalkulasyon ni Albert Einstein ay nanganganib. Kung tutuusin, hindi dapat posibleng magkaroon ng ganito kalaking istruktura. Hindi ito dapat nag-e-exist, pero hindi maikakaila ng mga datos na naroon nga ito. Ako si Madam Info at pag-usapan natin ang Hercules Corona Borealis Great Wall o HCBGW na siyang tinutukoy na Wall of the Universe. Maraming salamat kay JB Igos na nagsuggest ng topic natin ngayon. Ang layo ng dambuhalang istrukturang ito sa Earth ay mga 10 billion light years. Tinawag itong Hercules Corona Borealis Great Wall dahil nakita siya sa direksyon ng konstelasyon ng Hercules at ng konstelasyon ng Corona Borealis. Pero ang totoo, lagpas-lagpas pa sa dalawang konstelasyon na yan ang sakop ng HCBGW. Sakop din ito ang mga konstelasyon ng Lyra, Boötis at Draco. Maya-maya ay ikukwento ko ang tungkol sa taong nagpangalan dito na isang Pilipinong noon ay 13 years old lang, kaya huwag kang bibitiw hanggang sa dulo nitong video. Anong klase bang istruktura ito at napakalaki? Hindi ito isang supermassive black hole o malaking grupo ng mga bituin. Ito ay isang galaxy filament, isang higanteng web o sapot ng mga galaxies na magkakadikit dahil sa gravity. Ang mga galaxy filaments talaga ang pinakamalalaking istruktura sa universe at sila ang bumubuo sa cosmic web, ang pinaka-skeleton ng ating universe. Madalas na tinatawag na Great Wall ang mga galaxy filaments dahil para silang partition o napakalalaking dingding sa pagitan ng mga void. Ang mga void naman ay napakalalaking rehiyon o espasyong halos walang laman. Kung mayroon mang mga galaxy dito ay iilan-ilan lang kumpara sa lawak nito. Ilan sa mga nadiskubre ng void ang Boötis Void, Corona Borealis Void, Capricornus Void, at ang Eridanus Super Void. Gaano nga ba kalaki ang Hercules Corona Borealis Great Wall na opisyal pang kinilala ng Guinness World Records bilang largest structure in the universe? Ayon sa kalkulasyon, mga 10 billion light years ang haba nito, mga 7.2 billion light years ang lawak, at mga 1 billion light years ang kapal. Ang hirap imaginein ng 10 billion light years, pero para makatulong, isipin na lang natin ang Milky Way Galaxy kung saan nabibilang ang ating solar system. Ang lawak ng Milky Way ay mga 100,000 light years at naglalaman ito ng mga hanggang 400 billion stars. Kumpara sa Milky Way, dihamak na mas malaki ang HCBGW. Sa 10 billion light years na haba nito, kung tatawid ang isang spacecraft na singbilis ng speed of light, aabutin ito ng 10 billion years na biyahe mula sa isang dulo para makarating sa kabilang dulo. Ang ating observable universe ay tinatantsyang nasa 93 billion light years ang lawak. Ibig sabihin, ang HCBGW ay umuokupa ng mahigit 10% ng universe. Iyan ang sukat ng unang nadiskubre ang HCBGW noong 2013. Pero nito lang 2025 nang nagsagawa ng mas detalyadong pag-aaral ang tatlong scientists na unang nakadiskubre dito, nakita nilang mas malaki pa pala ang sukat nito na umaabot sa 15 billion light years. Ibig sabihin, mahigit pa sa 15% ng universe ang sakop ng HCBGW. Ang tatlong scientists na tinutukoy ko ay sina Dr. Istvan Horvath at Dr. Zsolt Bagoli na pawang mga Hungarian astronomers at si Dr. John Hakila, isang professor sa astrophysics ng College of Charleston sa South Carolina, USA. Paano nilang nalaman na naroon ang istruktura? Ang totoo, sa layo nito, hindi ito kayang makita ng telescope. Ang ginamit nila ay mga datos mula sa mga gamma ray bursts o GRBs. Ano naman ang mga GRBs? Isa itong nakakamanghang pangyayari sa kalawakan dahil ang mga GRBs ang kinikilalang pinakamalalakas, pinaka-powerful na pagsabog sa universe, mga 100 beses na mas powerful sa supernova at karaniwang tumatagal ng ilang milliseconds hanggang sa ilang minuto. Mas mahirap nga lang makita ang GRB dahil kung ang supernova ay parang bombilya na naliliwanagan ang lahat ng nakapalibot dito, ang GRB ay parang laser na
na kung hindi ito eksaktong nakatutok sa mga sensors natin, hindi ito madedetect. Ang enerhiyang kayang ilabas ng isang GRB sa 10 segundo ay hihigit pa sa enerhiyang kayang ibigay ng ating araw sa kanyang buong buhay na tumatagal ng mga 10 billion years. Ang gamma ray burst na na-detect noong October 9, 2022 na tinawag na GRB 221009A ang tinaguriang BOAT o brightest of all time, ang pinakamaliwanag na pangyayari sa buong universe sa buong kasaysayan. Dahil sa tindi ng liwanag ng mga GRBs, ginagamit ito ng mga scientists na parang flashlights para matukoy ang mga malalayong istruktura sa universe tulad na lamang ng Hercules Corona Borealis Great Wall. Paano ba nangyayari ang gamma ray burst? Nagmumula ito sa isang massive star, isang bituing mas malaki at mabigat sa ating araw ng mahigit 20 hanggang 30 beses. Kapag maubos na ang fuel nito na siyang hudyat ng kamatayan ng bituin, guguho ito sa sarili niyang bigat at ang core o pinakasentro ng bituin ay magiging black hole. Habang ang mga nakapalibot na material ay nahuhulog sa black hole, ang iba dito ay makakabuo ng jets ng mga particles na bumabarel mula sa magkabilang panig ng bituin. Matindi, makitid at halos singbilis ito ng speed of light na patuloy na bubulusok palayo sa space. Ang mga jets na ito ay makakalikha ng gamma rays at magliliwanag habang nag-i-interact sa mga gas at alikabok na nakapalibot sa bituin. Kapag ang jet ay patungo sa ating direksyon, dito makikita ng mga espesyal na instrumento na dala ng mga spacecraft na nag-o-orbit sa Earth ang napakaliwanag na gamma ray burst. Ang ginawa ni na Horvath, Pagoli at Hakila ay sinuri nila ang mga datos mula sa mga na-detect na gamma ray burst o GRBs ng Swift Gamma Ray Burst Explorer. Ngayon ay tinatawag na itong Neil Gehrels Swift Observatory bilang pagpupugay sa unang namuno sa misyon na si Professor Neil Gehrels. Sinadyang i-develop ng NASA ang spacecraft na ito na nilaunch noong 2004 upang ma-detect ang mga GRBs. 283 na GRBs ang sample na ginamit ni na Horvath, Bagoli at Hakila. Napansin nilang may kulumpon ng mga GRBs sa isang rehiyon sa direksyon ng mga konstelasyon ng Hercules at Corona Borealis. Ang ibig sabihin nito, kung maraming mga massive stars ang sumasabog sa isang partikular na rehiyon, malamang ay mayroong higanteng wall ng mga galaxies at matter sa rehiyon na iyon. Ganito ang paliwanag ni Dr. John Hakila. Imaginein mong nasa stage ka at nagpe-perform para sa isang concert. Pagtingin mo sa audience, madilim at hindi mo sila nakikita. Alam mong maraming tao dahil maraming bumili ng tickets, pero hindi mo alam kung gaano sila karami at kung saang banda sila nakapwesto. Malalaman mo lang na naroon sila dahil makikita mong may mga flash mula sa kanilang mga camera. Kung maiguguhit mo ang mga flash na ito sa isang chart, magkakaroon ka ng ideya kung saan ang karamihan ng mga manonood at kung gaano kalawak ang lugar kung saan sila nakapwesto. Parang ganito ang ginawa ni na Horvath, Bagoli at Hakila. Ang flash mula sa camera, ang mga gamma ray bursts. Ang may hawak ng camera, ang bituing sumabog. Ang kulumpon ng mga manonood, ang dami ng galaxy na nag-ipon sa isang rehiyon at ang iginuhit na chart, ang Hercules Corona Borealis Great Wall. At eto na nga, ang nagbigay ng pangalang Hercules Corona Borealis Great Wall ay isang Pilipino. Siya si John Drake Valdez, taga Marikina, na noong 2013 ay 13 years old lang. Hangad niya noong maging isang astronomer. Hindi pinangalanan ni na Horvath, Bagoli at Hakila ang estruktura dahil gusto muna nilang makumpirma na nag-e-exist nga ito. Sa kanilang scientific paper ay tinukoy lang nila ito bilang possible large-scale universal structure. 3 linggo pagkalipas ng kanilang pagkakadiskubre, lumabas ang artikulo tungkol dito sa Discovery News. Sa nasabing artikulo, tinanong ng writer na si Irene Klotz si Dr. John Hakila kung saan ang lokasyon ng istruktura at dito nabanggit ni Hakila ang mga konstelasyon ng Hercules at Corona Borealis. Ito ang nabasa ni John Drake Valdez. Nasa isang computer shop daw siya noon at naisip niyang gumawa ng Wikipedia page tungkol dito para mas marami ang makaalam nito. Ipinangalan niya ang istruktura sa mga nabanggit na konstelasyon, ang Hercules at Corona Borealis. Mabilis kumalat ang Wikipedia page ni Valdez. Pati mga kilalang news outlet gaya ng The Huffington Post ay nakita ito at ginamit nilang reference ang artikulong sinulat ni Valdez kasama na ang ipinangalan niya sa istruktura. Kinalaunan, pati ang nakadiskubreng
si Dr. John Hakila ay nabasa ang Wikipedia page at ginamit na rin niya ang pangalang Hercules Corona Borealis Great Wall pati sa mga sumunod nilang scientific paper. O diba, sikat ang kababayan natin. Gayunpaman, noong 2022, lumitaw si Valdez sa social media platform na Reddit. Sinulat niya bilang sagot sa isang komentong bagamat masaya siyang nabigyan niya ng pangalan ang pinakamalaking istruktura sa universe, nahihiya siyang parang ninakawan niya ng pagkakataon ang mga tunay na may karapatang magbigay ng pangalan sa kanilang discovery, sina Horvath, Bagoli at Hakila. Sa ngayon, hindi pa kumpirmadong naroon nga ang Hercules Corona Borealis Great Wall, pero ang mga huling pag-aaral tungkol dito ay mas nagpapalakas sa kasong nag-e-exist nga ito. Gaya ng nabanggit ko kanina, sa 2025 na pag-aaral nila Horvath, Bagoli at Hakila, lumalabas na mas malaki pa pala ang HCBGW na 15 billion light years ito at hindi 10 billion light years ang haba. Dito ay gumamit sila ng mas maraming samples ng gamma ray bursts. Kung noong 2013 ay 283 lang ang sinuri nilang GRBs, ngayon ay 542 na ang ginamit nila, kaya't mas accurate ang kanilang datos. Dahil dito, lalo pang naging mas kontrobersyal ang HCBGW dahil nanganganib na mabuwag ang isa sa pinakamahalagang pundasyon ng modern physics na suportado ng mga ideya ni Albert Einstein. Tinatawag itong cosmological principle. Sinasabi dito na on a large scale o kapag tinignan sa malayuan ang universe, ito ay pareho, uniform saan mang dako ito tignan. Kumbaga, halos pantay-pantay ang lahat, walang lugar na espesyal. Kung ito ay sabaw, pantay-pantay ang pagkakaluto, walang malalaking buo-buo. Kung ito naman ay isang cake na binudbura ng mga pasas at pare-parehas ang pagkakakalat nito sa lahat ng bahagi ng cake, isipin mong nasa loob ka ng cake at kahit saan kang banda sa loob ng cake, ang dami ng pasas sa paligid mo ay pare-pareho lang saan ka man tumingin. Pero dahil sa lawak at haba ng Hercules Corona Borealis Great Wall, kung isang buong istruktura nga itong aabot sa 15 billion light years, hindi ba't hindi na mukhang pantay-pantay ang universe? Parang may dambuhalang wall sa gitna ng sabaw. Kung baga, dahil sa cosmological principle, nakalkula ng mga scientists na kung mayroon mang malalaking kulumpon o istruktura, hindi ito dapat maging mas malaki sa 1.2 billion light years dahil hanggang doon lang mananatiling pantay-pantay o uniform ang universe. Ibig sabihin, ang HCBGW ay mahigit 10 beses na mas malaki sa allowable limit o pinahihintulutan ng science. Aba, mukhang hinahamon nito ang ilan sa mga equations ni Einstein. Isa pa, ang universe ay 13.8 billion years pa lang at ayon sa pagkakaunawa natin sa gravity at pinagmula ng universe, hindi sapat ang 13.8 billion years para mabuo ang isang istrukturang kasing laki ng Hercules Corona Borealis Great Wall. Karamihan ng kaalaman natin tungkol sa ating universe, gaya ng kung paano ito nagsimula at kung paano ito mabilis na lumalawak o ang expansion ng universe, ay nakabatay sa cosmological principle. Ngayon, kung mali pala ito at hindi pala pantay-pantay ang universe, ang mga formula at kalkulasyong ginagamit ng mga scientists malamang ay mali rin. Pinagdedebatehan pa rin ng mga scientists kung ang HCBGW ay isang buong wall o istruktura dahil kung gayon nga, baka kailangang palitan ang mga aklat ng physics at irebisa ang kaalaman natin tungkol sa universe. Maraming salamat sa inyong panonood, lalo na sa mga nakarating hanggang sa bahaging ito ng video. Sana ay nag-enjoy kayo at marami kayong natutunan. Special shout out to Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, Nestor Maranan, Zian and Zion, and Eclipse Galaxies. Maraming salamat sa inyong suporta. Again, this is Madam Info and I hope to see you all again on the next video. God bless!